ng nangyari sa mga EJK victims, lalo na doon sa Cebu na siya ang dating PNP RD. Hindi RD. City Director yata siya doon sa Davao City. So ito po 'yon, panoorin natin. Yes, kanina po sa testimony ni Raquel Lopez, sa sinabi niya na nagpunta sa kanila si Colonel Garma at ang katwiran po ni Colonel Garma, siya po ay nag-rekurida paggabi. Ano po? At sinabi niya na sumigaw si Colonel Garma, pakiulit nga po, Miss Lopez, ang ginawa ni Colonel Garma doon sa inyong bahay, no Lamay. Ana siya nga, pag-agi niya sa buwa nga, nganong gibilaran man ninyo? Mo to nga, wa man ko kailangan mga tao. Ni ana dayon, ni ana siya nga, bakit sila patay dito? Marami sila. Mora to, Your Honor. Okay. Naintindihan ko naman, no, ang iba, ang Tagalog, no. So, Colonel Garma, ibang tinatanggap yung sabi ni Raquel Lopez tungkol sa insidenteng yan? O hindi mo maalala? Mr. Chair, hindi ko talaga style magsabi ng ganun. Kaya it's not part of my vocabulary. Kaya wala akong maalalang may sinabi po ako. Definitely. Kasi pag ganyan mga nakaburol, I am more focused sa sugal. At nagsinasabi ko, ipagdasal ang namatay. Pero yung sinasabi po niya, wala akong maalala because it's not my style when I go around at may patay po. Colonel Garma, palagi mo nababanggit yung imbis na magsugal kayo, magdasal. Opo, Mr. Chair. Relihiyosong tao ka pala. I pray, Mr. Chair, yes. I'm not saying that you're not praying. Sinasabi mo na, the thing is, dito naman sa ating, sa Pilipinas, halos lahat ng namamatayan may sugal eh. Alam niyo kung ba't may sugal? Alam niyo kung ba't may sugal? Alam niyo ba kung bakit may sugal pag namamatayan? Alam niyo ba kung bakit? Dalawa po ang reason. Anong reason? Pagkakaalam ko po, para gising po yung magbantay and or para po may fundraising. Yun ang pagkakaintindi ko po. Aside from the thing is, ang alam ko dyan, ako, bilang congressman, nagpapatay po ako eh. Ano? Halos lahat, 90% ng mga namamatayan nagusugal sapagkat doon sa mahihirap sa mayayaman wala eh. Bakit po? Sapagkat doon lamang sila kumikita para mapalibing nila yung kanilang patay. Tama, Your Honor. Oh, see? Yun ang sinasabi ko sa inyo. Oo. Ngayon, ako nagdadasal din ako eh. Pero nung namatay ang nanay ko, meron kaming, kasi tradisyon dun sa amin sa Bulacan, kapag may patay, nagpapasakla doon sa Santa Maria. Nung nagpasakla nung namatay ang nanay ko, pinasaklaan, merong sugal, malaki na likom, nabayaran ng punerarya, nabayaran yung mga ilang utang ng nanay ko, nabayaran yung ospital. Ganun din nung namatay tatay ko kasi mahirap lang kami, hindi naman kami mayaman. Nung last night ng burol ng tatay ko, sa sugal lang kami umasa doon sa sakla. Bayad lahat, pati yung punerarya, tapos yung mga nagasto sa ospital na pinangutang ng kapatid ko. Pati yung pag-aaral ng kapatid ko, meron pang natira, pinangbayad sa eskwelahan. Palagay nyo kaya yung kanyang pagdadasal, ibibigay nyo yung pera para ipalibing yung tao? Hindi naman eh. Ibig sabihin yan, sinasabi nyo, huwag kayong magsugal, nagsasalita na kayo doon. Sinasabihan nyo yung mga tao. Tama ba ako mali? Sinasabihan nyo, huwag na kayong magsugal, magdasal lang kayo. Sinasabihan nyo yung mga tao. Tama ba ako? Hindi. Sinasabihan nyo. Mr. Chair, there's nothing wrong kung magsabi ka na. Kasi sir, I think there's something wrong. Tanay lang. Okay po. Hindi ko sinasabing there's something wrong. Ang tanong ko ito. Therefore,
nagsasalita kayo doon sa lamay at sinasabi nyo sa mga nagsusugal, o wag na kayong magsugal, magdasal na lang kayo. Tama ba ako? Hindi. Yes po, Mr. Yung pala Chair. naman ibig sabihin, nabanggit nyo rin doon yung sinasabi ni Raquel. Palagay nyo kaya itong si Raquel Lopez ang isinungaling para sabihin sa inyo ngayon yan? Nag-travel pa ho yan galing Cebu. Iniwan ang kanyang pamilya. Namasahe po papunta dito. Para lamang humarap sa inyo. Natatakot nga sinabi nga nila, si Baby Rosario, sinabi si Raquel Lopez, nung kayo nag-appear doon, nagpulasan ng mga tao Tama ba ako? Nag-alisan yung mga tao. Ibig sabihin, yung iyo lamang presence, natatakot na yung mga tao. Yan sinabi nila Dalawa yan nagsasabi. Nasabi, kapag ikaw napupunta sa patay, nagpupulasan ang mga tao sapagkat natatakot sa iyo. Yun ang ibig sabihin nun Ano ba namang sabihin mo na totoo yung nangyari niyan sapagkat ikaw naman ang chief of police, ikaw ang direktor. Alam mo ang nangyayari. Colonel Garma, nais lang natin ditong makita yung katotohanan at malaman natin kung sino talagang dapat na responsible dito. Namatay itong mga to Kaya nga sinasabi ko sa inyo, umiiyak ka dito sapagkat may iwanan mo yung anak mo, buhay yung anak mo Ito patay itong mga to tinan nyo meron ako Yan na yun. Diyan na nakonsensya si Garma. Kasi nga, biruin mo, kaya siya, sabi niya, kaya daw po siya nagsabi na ng katotohanan sa EJK ni Digong sa reward system. Kasi daw po, nakokonsensya siya para sa kanyang anak at kanyang mga kapamilya din, natatakot siya. Yun nga, buhay nga yung anak niya 'Di ba? Pwede pa silang mayroon pang pagkakataon na kapag itong si Garma nakulong, makalaya, makakasama pa niya yung anak niya. Pero itong mga biktima nitong EJK, wala nang pag-asa makasama nila pa ang kanilang mga mahal sa buhay. 'Di ba? Ikaw ba naman di ka susurutin ng konsensya mo niyan? tanggap na sulat dito. Urgent motion to allow Rina Garma to undergo medical check-up. Ito nakalagay. Ano ang isang sinabi dito? Movement's request is premised on her basic human right to health and her constitutional right to life. Naniniwala ba kayo na meron din silang constitutional right to life? Miss Colonel Garma, naniniwala ba kayo ron? Yes, Mr. Chair. Napatay yung kanilang kamag-anak Napatay yung kanilang kamag-anak na violate ang kanilang constitutional right. Tama o ba mali? Yes, Mr. Chair. O yun pala naman tinatanggap mo na na-violate ang kanilang constitutional right. So, Mr. Chair, dito, binasa ko dito ang iyong karapatan at nais nyo na i-approve namin itong sulat na ito sapagkat mayroong kayong karapatan as provided for by the Constitution at yung aming yung ating Constitution. Gayon din sila. Meron din karapatan to mga tao. Pwede niyong pigilan yung mga pulis nyo Anong ginawa ninyo ng mga ibang kapulisan dito? Tinanggal nyo ang kanilang constitutional right. Lahat tayo meron yan, Colonel Garma. Tama. Tama ba ako? Can I explain, Mr. Chair? Kasi What are you going to explain for? you are asking, kanina po nagtanong din po si... Hindi, tinatanong kita, tama ba na na-violate ang kanilang constitutional right? Yes, Mr. Chair. Okay, yun lang. Ang gusto kong sagot mo. Mr. Chair, salamat. Diba? Kita nyo nanggigil si si Benny Abante dyan kasi totoo naman yun, di ba? Puro constitutional rights, nung panahon ni Kibulok, puro constitutional rights ang naririnig natin. Constitutional rights ng putang inang manyakol, na ang kapal ng mukha, kumandidato pa ngayong senador. Constitutional rights ni Digong. Di ba? Nangingimi nga ang Quadcom, patawag si Digong. Bakit? Dating presidente.
Ah, pero ito ba mga tao na ito nangimi nung gurgurin ng mga inosente, mga bata, kabataan, dinawit sa usapin ng droga para lang makakota at makakuha yung reward. Ha? Nangimi ba sila? Naisip ba nito mga hayop na to, mga halimaw na to, ang constitutional rights ng mga biktima? Di ba hindi? Di ba kaya nakakabuisit? Nakakarimarim. Alam niyo yung mapapaputang ina ka talaga eh. Anong panahon ni panahon ng panahon ng pinaghahanap si Kibulok. Ano naririnig natin sa mga abogado niya, mga siraulo? Mga tarantadong abogado. Ano sinasabi? Puro constitutional rights. Constitutional rights si ni Kibulok. Nilalabag ang karapatang pantao ni Kibulok. Putang ina, yung bang mga pinagbubulog nun? Mga binulog nun. Hindi ba nalabag ang karapatang pantao nun? Karapatan ng mga kababaihan? Ngayon, dito sa war on drugs. Puro constitutional rights, constitutional rights. Bakit naman ba? Inisip ba nila yung constitutional rights ng mga biktima? Hindi. Wala silang pake. Ang iniisip lang nila, kumita. Diba, Nay Florita Heroy, dapat talaga ICC kumilos na talaga para mapanagot ang mga gumawa sa EJK. Tama po. Ate Gina Alonso, magaling si Kong Abanteng mag-imbestiga pero hindi ko po ito susuportahan sa kanyang kandidatura sa Maynila. Kinakalaban niya si Yormi eh. So, Ate Lisa Labre, sikat ako, totoo yan, naikwento din ng friend ko na tinulungan ni Delima, pinsan niya may cancer. Sabi nga ni ate, sikat ako, yun daw pong kanyang boss dati, tinulungan ni Senator Laila Delima pa noon, tumulong. Talaga namang si Laila Delima nga daw, mabait naman daw yan, hindi naman daw talaga yan sinira lang naman talaga ni Digong yan, para nga walang makasilip sa butas ng EJK. Kaya talagang kailangan natin ng ICC eh. Kailangan talaga natin ng ICC dito po sa issue ng EJK ni Digong. Bakit? Kanino tayo magsusumbong? Sa Napolcom. Tauhan ni Digong ang nandoon. Yung si Leonardo, Napolcom yun. Sino mag-iimbestiga dito? Naka-penetrate ang mga tauhan ni Digong sa PNP. Diba? Kaya tama yon, ICC. Dapat bilisan yan. Sabi ni Paolo, ICC, unahin muna nila yung Middle East. Yun ang pinapauna niya sa Middle East. Pilipino ka ba? O bobo ka? Diba? Iniisip mo yung sa ibang bansa. Bakit ba akala mo ang ICC? Isang tao lang. Ano ba akala mo sa ICC? Isang tao lang ang kumikilos. Laganap sa buong mundo ang ICC. Huwag kang bobo. Pero yung mga ganyan tao na iisip nila yung ganoon. Hindi natin sinasantabi yung nangyayari sa Middle East. Pero meron mga ICC personnel nakatutok doon. Iba yung dito sa Asia. Bobo. Tanga-tanga. Kaya alam niyo po, ito talaga, dapat talaga makakuha po tayo ng hustisya sa ginawa ni Digong sa EJK. Dapat po, ang ating mga kababayan talaga ay singilin si Digong sa ginawa niyang kasamaan noong war on drugs. Diba? Ikaw ba naman, di ka mapaamin dyan? Kaharap mo yung mga biktima? Diba?
Kaharap mo yung mga tao dyan, kaharap mo yung mga nawala ng kapamilya, nawala ng mga mahal sa buhay. Hindi ka ba makakaamin pa dyan? Hindi ka pa ba aamin dyan, di ba? O eto, panoorin natin to. Pag di ka umamin dyan, puso mo, bato. That's the request. I guess. don't know. Yes, I guess. I think it's the Rise Up Philippines who took care of them, no, coming here, and will also take care of them going back to Cebu. So we still have 2 more interpellators for the victims. So this is Congressman Lord Dansuan. So you're going. Mr. Chair, my questions are for Ms. Royina Garma, Okay. not for the Okay, victims. copy. Thank you. And Congressman Ray Reyes. Is Congressman Ray Reyes still around? No, since he's not here, then therefore, that concludes the interpellations on the victims. Then we will now proceed with the affidavit submitted to the Quad Committee by Colonel Royina Garma. In the meantime, the Sir Chair, Family. may we excuse the Yes. the Rise Up and Mr. other victims Mr. probably Chair, yes, kasi iba na po yung topic natin that is ngayon. correct. Yeah. Mr. Chair, can I, Thank you. before they go, can I make a statement? Just brief, sir. Sige, make it brief and Yes, short. sir. Ayan Sa na. tanan biktima, katong panahon nga ako Tagalog, City in Tagalog. Speak to Bisaya them. kasi kasabot sila Bisaya, sir. Yeah. Katong tanang biktima, wala na ako control tanan na akong tao. Yes, it is true I am the city director. But lahat ng station commander are also tasked to implement the war on drugs. Merong mga station commander in charge. Now, pangutanan ninyo ang sa ako gibuhat as city director. During that time, tanan sila, ginahatagan na mo siya na ginatudluan na ako. Kapag abot na ako sa Cebu City, talaga wala good sila kabalo. Unsa ang pagbuhat, unsa buhaton. That is why, pag nainahitabo sa inyo ha, at it appears na mga pulis na ako ang involved, ginatas ang NBI to take cognizance so that kung sakali man ang resulta ng investigasyon is not favorable sa inyo, at least sasabihin niyo the investigation is fair. So I always, the crime scene is always open for the NBI to take cognizance. And nandun po palagi yung aming crime lab, which is a separate unit, which is not under my supervision and control po, to take cognizance sa crime scene. Yun po yung nangyari po sa Cebu. And I am Okay, very thank you. sorry in behalf of my men na nagkamali sa inyo. I'm very sorry. But I cannot control all of them. Lahat sila trained police officer. Alam nilang rules of engagement. But alam mo, once you are in the ground, you will always use your discretion. Hindi mo yan talaga, instinct yan ng tao, discretion. At nakita ko rin naman na ginamit na nagkakamali. Inaamin ko may nagkakamali. Pero pinagbibigyan ko kung saan nyo gusto mag-file ng case, pinagbibigyan ko, hinahayaan ko. At lahat po yan na-process ang crime scene. Which is not under my control ang crime scene. Separate unit mo humahawak niyan. Then I am sorry to all victims kung hindi ko na-investigahan isa-isa yung case nyo. Okay, salamat Colonel Garma. Mr. Chair, So, Mr. Chair, yes, I Congressman Abante. want to appreciate Colonel Garma for apologizing, no? But I just would like to correct her because she said a moment ago that she believes in the constitutional right of these victims. Now she is saying that they know the rules of engagement. What rules of engagement are you talking about here? The fact is this, Colonel Garma. Your men, and that includes you, violated the constitutional rights of these people. Now,
That is not the rules of engagement of the Philippine National Police. If that would be the rule of engagement, then this committee will amend and look at the rules of engagement, because that is wrong. The rules of engagement of the police must abide with the constitutional right of every victim. Yun lang, Mr. Chair. Okay, salamat, Congressman Nabante. So tapos na po yung Ayun na, napaiyak si Garma sa paghingi ng sorry. Kasi nga, syempre, alam niya meron din siyang pagkukulang. Alam niya meron din siyang mali. Kasi nga po, syempre, di ba, paano rin naman niya mapipigilan yung mga tao kung hayok na yung mga pulis sa reward? Paano pa niya mapipigilan yun? Di ba, saka isa pa, kahit na nga city director si Garma, kung galing naman sa taas ang utos na gumurgur ng kahit sino, di ba? Para sa reward system, gagawin talaga ng mga demonyo yan. Kawawa din si Garma, kaya lang talagang meron ka ring kasalanan eh. Pero kagandahan nito, di ba? Sa pag-amin mo, sa pag-ako mo ng iyong kasalanan, ng iyong mga nagawa, kahit papaano, maiibsan yung dala mo sa dibdib eh. Hindi yung pag-amin ni Garma at yung paghingi niya ng tawad sa mga biktima ng mga naiwan dyan sa EJK, yung mga naulila, hindi para sa atin yun eh. Para kay Garma yun, makakahinga siya ng maluwag, makakapagsalita siya ng mas maayos, di ba? Mas kailangan niya yon yung pag-amin. Hindi natin kailangan yun eh. Mas kailangan niya yon para gumaan ang dibdib niya. Kuya Cristobal Cuartero, hello po. Ate Irene Lazaro. Nay Florita Heroy, dapat talaga ICC kumilos na talaga. Yun nga po. Ako po, gustong-gusto ko pa pong ipagpatuloy itong ating live. Kaya lang po hindi maganda ang aking signal. Parang kanina pa ako nakapansin na lag talaga itong aking live. Siguro itigil ko na po muna dito. Tignan ko nga ano ba nangyari. Ano yung live ko tumatalon-talon eh. Hindi kasi maganda yung signal kanina pang umaga, tapos ngayon po umuulan pa. Nakakaawa si Garma, pero 'di ba kailangan niyang harapin lahat 'to at patunayan niya na talagang siya po ay nagsasabi ng katotohanan. So ako po'y magpapaalam na po muna dito sa ating live na ito. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa inyong pagsama sa akin ha. Thank you po sa inyong lahat. Ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Ate Gina Alonzo, salamat po. Thank you po sa panonood nyo sa mga upload ko. Salamat po sa inyong mga share, sa inyong pong mga like, sa inyong mga pag-subscribe. Thank you po. Salamat po. Bye-bye po.